Para sa mga first-time applicants or first-time employee, pwede ka bang kumuha ng TIN number online sa ORUS? At kung pwede ba, ano yung dapat piliin dito? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling first-time applicant or first-time employee, pwede ka namang kumuha ng TIN sa ORUS. Pero mag-ingat para makaiwas sa mga hassle or penalty kung mali pala yung pipiliin mong user type transaction. So sa tanong na pwede bang kumuha ng TIN number sa ORUS, for first-time applicants, pwede, pero for first-time employees, hindi pwede. So anong ibig sabihin natin? Pag-usapan muna natin yung isang case kung saan employee or naka-sign ka na ng kontrata. Kumbaga, sinabing hired ka na at pinapapasa ka na ng mga requirements. Kapag employed, may makakausap ka ng HR kung saan hihingin yung mga onboarding documents mo o yung mga requirements. Diyan din, ibig sabihin, tapos ka na sa pagpirma ng kontrata, nasa phase ka na ng training or orientation. At tulad ng sabi natin kanina, hihingan ka nga ng mga onboarding documents or mga requirements dahil ang ideal scenario, yung HR ninyo or yung company na pinagtatrabahuhan ninyo ang magka-process para makakuha kayo ng TIN number sa BIR. Ang gagamitin na form ay yung 1902 na form. Again, kung sakaling employed na, hindi mo kailangan mag-apply sa ORUS dahil HR or company nyo na yung bahala para magkaroon ka ng TIN number. Nakabase na rin ito sa mga isasubmit mong requirements na kumpletuhin mo after mo ngang mapasa yung mga onboarding requirements. Ayon na rin sa Revenue Memorandum Order No. 37/2019, nakalagay dito sa policy na employers talaga yung mag-secure ng TIN number para sa mga bago or new employees. Pero may mga exception. May mga pagkakataon na sasabihan ka ng HR na kumuha ka ng TIN number. Ikaw mismo yung pupunta sa BIR or DO, pero bago ka pumunta, linawin mo sa kanila yung mga requirements na kakailanganin mo para hindi ka nga naman pabalik-balik. At isa sa mga requirements na yan ay yung BIR Form 1902. Sa 1902 na form, fill-upan mo ito. Ang pinakamahalaga ay yung sa bandang baba o yung second page, part 4, nakapirma dito yung employer or authorized representative ng kumpanya. Kapag wala nito, pababalikin ka lang ng BIR, hindi ka mabibigyan ng TIN number. By the way, kapag nag-request ka ng TIN number, pwede ka na rin maghingi ng TIN ID doon sa BIR para isang puntahan na lang. Additional ID rin ito. Mag-ready na lang din ng 1x1 photo. At dahil 1902 yung ginamit mong form, most likely tama yung magiging category mo, employee status or purely compensation, yung TIN number na makukuha mo. At bakit kailangan na tama yung form, tama yung category or yung tax type doon sa TIN number mo? Possible kasi na kapag EO98 yung in-apply mo, especially kung sa ORUS ka dumaan at hindi sa BIR branch na 1902, ang makukuha mong TIN number ay hindi for employment. Instead, for one-time transaction. Ipaalala ko lang din na kung sakaling nakakuha ka ng TIN number dati na under EO98, hindi automatically na pwede itong magamit. Kailangan pa itong ipa-update ng HR to employee or for compensation sa BIR mismo. Mamaya pag-usapan natin yan. Also, isa sa mga warning sa pag-apply sa ORUS ay dapat never mong pipiliin yung business or professional sa ORUS, which is itong tatlong yon. Bakit? Kasi kapag nagkamali ka ng filing, possible magkakaroon ka ng penalty sa future, hahanapan ka na rin ng BIR ng tax return or manual tax filing mo kasi ina-expect nila na self-employed ka or meron kang negosyo. So malinaw kapag employee, hindi dapat dadaan sa ORUS, hindi dapat mag-EO98, maliban na lamang kung sinabihan ka na yun yung specific mong gagawin. May gagawin ng HR afterwards para maitama yung TIN number mo. Reminder lang din na kung sakaling meron ka ng TIN number dati, naka-EO98 yun, ipapa-update na lang kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng panibagong TIN number para sa 1902. Isang TIN number lang ang naka-assign per individual. More than one TIN number, may karampatang criminal liability or pwedeng maparusahan. Merong fine para dyan. So tapos na tayo sa employee kung saan HR or ikaw ang magpa-process, dapat pumunta sa BIR para mag-submit ng 1902 na form.
Very rare na ipaprocess mo siya sa ORUS or else ang makukuha mo nga ay EO98 na kailangan pang ipa-update. Pero paano naman sa mga applicant? Ibig sabihin, sinabihan pa lang sila na kailangan meron ka ng TIN number pang mag-a-apply. Kapag ganyan, pwede ka pa rin namang kumuha ng TIN number. Hindi mo kailangang hintayin na may mag-hire sa'yo. At dyan napapasok yung sa ORUS. Linawin lang din natin na pag first-time applicant, wala pang employer, job seeker ka pa lang, or pwedeng estudyante ka pa lang. Wala pang company na nag-hire sa'yo, so kailangan mo ng TIN para sa mga pre-employment requirements. Gagamitin mo ang EO98 for this case na one-time taxpayer. Ikaw mismo ang mag-register gamit ang email address mo at mag-upload ka na rin ng mga requirements kasama yung picture ng valid ID at selfie na hawak yung valid ID. So, dito sa ORUS, kapag nag-sign up ka, pipili ka ng taxpayer at without existing TIN. Dito, wag na wag mong pipiliin ang get TIN for foreign national, wag din yung for OFW, wag din yung for business. So, obviously, ang natira na lang na pwede sa iyo ay get TIN for Filipino citizen EO98. Kanina nasabi ko na hindi ito for employees, pero ito na lang kasi yung pwedeng maging option. That's why yan yung pipiliin ninyo. At bakit nga ba EO98 ang dapat na piliin kahit wala ka pang work? Tulad ng sabi natin kanina, for pre-employment requirements, hinihingi agad to ng HR bago pa mag-start. Kung sakali rin na kailangan ng valid ID, pwedeng makover ito dahil bibigyan ka ng digital TIN ID kapag meron ka ng ORUS account at meron ka na rin TIN number. At itong ID na to ang magagamit para makakuha pa ng ibang government ID, katulad possible ng SSS, Pag-ibig, at iba pa. May pagkakataon din na kailangan mo mag-open ng personal savings account. Kapag ganyan, pag hiningan ka ng TIN number, EO98 ang pipiliin mo. At kung merong mga transactions sa gobyerno, halimbawa kailangan ng passport sa DFA, TIN number required, that's why EO98 ang hihingin. Halimbawa, driver's license, depende na rin sa trabaho mo sa LTO, EO98 ang pwedeng hingin na TIN number. Minsan nagagamit din ito para sa mga estudyante, lalo kung nag-a-apply ng scholarship at nanghihingi ng TIN number, pwede rin ang EO98. So yun yung mga sitwasyon, that's why pwedeng piliin ng EO98. At kung sakaling magiging empleyado, pwede naman tong ipa-update ng category or tax type. So ulitin lang natin, kung wala pang TIN number, bakit kailangan i-consider ang EO98 sa ORUS? Wala ka pang employer, kailangan mo ng TIN, ASAP, ibig sabihin for pre-employment, hinihingi ito sa iyo, at pinapakuha ka na ng TIN kahit hindi pa finalize ang hiring process mo or hindi ka pa confirmed na employee. Dito sa ORUS, applying for TIN, pwede siyang ma-process at pipiliin nga rito ang EO98. Ngayon, kung meron ka ng EO98 at na-hire ka na, ano na lang yung pinakagagawin? Diba sabi natin kanina, pag EO98, hindi siya for employee, instead for one-time transaction lang siya? Ang kailangan lang is i-update sa BIR using BIR Form 1905. Although extra step to, pero at least hindi mo na kailangan mag-request ng panibagong TIN number. Madali lang naman to gawin at kadalasan HR yung gagawa or pwedeng sabihin sa inyo kung paano siya gawin. At kapag na-update na nga yung TIN number ninyo, magiging for employee status na to or purely compensation income. So from one-time TIN na EO98, naging for employee na TIN number na siya. So ito yung comparison kapag applicant, wala pang employer, ORUS, EO98 ang pipiliin. Ikaw mismo ang mag-a-apply, ang requirements ay valid, government-issued ID. Ang purpose nito ay kung sakaling kailangan mo ng valid ID, pwede makakuha ng ID mismo sa loob ng ORUS kapag may TIN number na. Sa mga pre-requirements, magagamit din ito. Kapag employed na, kaka-hire pa lang or first-time employee, employer ang mag-a-apply nito, kakailanganin ng Form 1902. Sino mag-a-apply? HR or employer? Or pwede rin ikaw pero special cases yon. At ang mangyayari ay magkakaroon na lang ng salary deduction at tax filing na ang gagawa ay yung mismong employer or HR ninyo. So yun yung dalawang kaibahan. Pwede bang mag-apply ng TIN via ORUS kapag first-time applicant? Yes. Pwede bang mag-apply sa ORUS kapag first-time employee? Dapat hindi kasi HR ang gagawa or pwede sa BIR branch gagamit ng Form 1902. Very rare na gagamitin mo ang ORUS, pero kung sakaling meron ka na ng ORUS na TIN number na na-process dati pa, instead na gumawa ng bago, ipa-update na lang iyon.
At ito nga pala yung mga final reminder at possible na sabi ko na rin kanina, sa ORUS gamitin lang ang EO98, huwag ang business registration para makaiwas sa mga penalties. Mag-inform din sa HR kung nakapag-apply ka na pala sa ORUS bago ka pa sabihan na mag-file ng 1902 na form. Pwede naman nilang ipa-update yung tax category mo. Normally, HR ang mag-coordinate, sila ang mag-update ng TIN mo to employee status gamit ang Form 1905 sa BIR para maging tama ang records at tax filing sa account mo. And that's it. Kung interesado kayong mag-apply ng TIN number sa ORUS, meron din kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!